Welcome sa Pocoyo Random Stories. Huwag kalimutang mag-subscribe. Pinagalitan ako ng driver. Sa babae na nag-abot ng pamasahe ko noong araw ng board exam, kung nababasa mo to, gusto ko lang sabihin salamat. Isa na akong LPT ngayon. Ako nga pala si Jonas, 25 years old, isa ng ganap na licensed professional teacher. Pero bago ko nakuha ang lisensyang yan, ang dami kong tiniis. Hindi lang pagod, hindi lang puyat, kundi mga sakripisyong tumagos sa laman at buto. At gusto kong ibahagi yung kwento ko dahil baka sakaling may isang taong katulad ko ngayon na halos gustong sumuko. Sana ito ang dahilan mo para hindi ka bumitaw. Lumaki ako sa simpleng pamilya sa probinsya. Ang mama ko, tindera ng isda sa palengke. Araw-araw siyang nagigising ng alas 3 ng madaling araw para pumunta sa bayan, magbuhat ng banyera, magtinda, makipagtawaran sa suki. Uuwi siyang amoy isda, pawisan, pagod, pero may ngiti pa rin. Ang papa ko naman mangingisda. Ang alat ng dagat at alat ng pawis niya ang bumuhay sa amin. Madalas siyang wala tuwing madaling araw, nasa laot. At minsan, sa sobrang lakas ng ulan, hindi namin alam kung makakauwi pa ba siya. Hindi kami mayaman, pero sagad ang pagmamahal at tiyaga ng mga magulang ko. Kaya kahit hirap sa buhay, hindi nila pinabayaan sa pag-aaral. Kahit minsan, di ko nasabing salamat ng diretsahan. Pinangako ko sa sarili kong babawi ako. Kaya nung araw ng licensure exam ko, ginawa kong lahat para maging handa. Nag-review ako kahit walang pangkape, walang aircon, minsan wala pang pambaon. Dumating ang araw ng exam, maaga akong nagbihis, dala ang pencil, test permit, rosaryo at dasal. Sumakay ako ng UV Express papunta sa testing center sa syudad. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, bigla akong kinabahan. Hinanap ko yung wallet ko. Wala. Hindi ko alam kung nahulog o naiwan ko sa mesa. Nanginginig ang kamay ko habang tinitignan ko yung mga pasaherong mga katulad ko ng examinee. Nahihiya ako. Baka isipin nila pabigat ako. Kaya tiniis ko. Tahimik lang ako buong biyahe at pagdating sa stop namin, hinintay kong makababa silang lahat at saka nakiusap ako sa driver. Kuya, sorry po. Naiwan ko yung wallet ko. Hindi ko po sinasadya. Board exam ko po ngayon. Baka po pwedeng babaan nyo na lang ako. Wala po talaga akong pamasahe. Pero imbis na maawa, nagalit siya. Anong gusto mong gawin ko? Libre kita? Ako naman ang kawawa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa dami ng kaba ko para sa exam, heto pa to. Gusto ko na lang mahulog sa upuan. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, may kumatok sa bintana ng van. Babae siya, nakaputing blouse at may hawak na reviewer. Ako na pong magbabayad sa kanya, kuya. Halika na, kuya. Hindi ko siya kilala, pero ngumiti siya sa akin sabay sabing, laban lang, exam natin to. Hindi ka dapat malate. Hindi ko alam kung anong pumasok sa puso ko, pero para akong pinainit ng liwanag, para siyang sinagot ni Lord. Nakarating ako sa exam center namin on time, at habang hawak ko ang lapis ko, ang test permit at ang pangarap ko, dasal lang nasa isip ko, Lord, sana po hindi masayang ang sakripisyo ng mama at papa ko at ng babaeng nag-abot ng pamasahe ko. Ilang buwan nang lumipas, dumating ang resulta ng exam. Isa na akong LPT at habang yakap ako ni mama na amoy palengke pa rin at ni papa na amoy alat ng dagat, napaiyak na lang ako. Sa babae na yon, kung sakaling nababasa mo to, salamat. Hindi lang pamasahe ang inabot mo sa akin kundi pag-asa. Isa ka sa mga rason kung bakit ako narito ngayon. Sana balang araw, kahit sa simpleng paraan, makabawi ako sa mundo. Minsan, ang kabutihang ginawa mo sa iba na akala mong maliit lang, yun pa lang dahilan para umusad ang buhay nila. At kung ikaw yung taong pinagdadaanan ang hirap ngayon, tiwala lang. May mga taong hindi mo inaasahan na tutulong sa'yo. At higit sa lahat, may Diyos na hindi natutulog. Hindi niya kinalilimutan ang mga anak niyang nagsusumikap at nagmamahal ng tapat. Ang kabutihan, kahit gaano kaliit, kayang baguhin ang takbo ng buhay ng isang tao.